Karina! Karina! Nandito na ako, mahal! Nandito ako sa silong ng bahay. Teka lang, aakyat na ako dyan. Bilisan mo, mahal! Meron akong ipapakita sa'yo! Ano bang ipapakita mo at yung sigaw mo parang may sunog? Dinig hanggang kapitbahay eh. Pumunta ka na lang dito para makita mismo ng mga mata mo! Ano ba kasi? Ha? Romel? Kaninong sanggol yung dala mo? Mula ngayon, Karina, anak na natin ang sanggol na ito. Ha? Saan ba nanggaling ang sanggol na yan? Hindi maaaring basta ka nalang mag-uuwi ng anak ng kung sino. Baka mamaya hinahanap na yan ng mga magulang niya. Wala nang maghahanap sa sanggol na ito. Di ba gusto mo na magkaanak tayo? Oh, ito na ang sagot sa matagal na nating dasal. Oo nga, pero kanino ba talaga ang sanggol na yan? Paano napunta sa'yo? Napulot ko ang sanggol na ito habang pauwi ako. Tingin ko, sadyang iniwan na lang siya sa may kakahuyan ng kung sino man. Sigurado ka ba? Sino naman kaya walang pusong ina mag-iiwan ng anak niya sa gubat? Oo nga sabi. Tingnan mo, ang gandang sanggol. Akin na nga, ako naman ang kakarga sa kanya. Oh, ito. Dahan-dahan lang. Napakaliit niya. Baka mapisa. Oo nga, mahal ko. Parang anghel ang maamo niya mukha. Talaga bang hulog ng langit ang sanggol na to sa atin? Walang duda na para sa atin ang sanggol na yan. Kaya mula ngayon, anak na natin siya. Paano natin ipapaliwanag sa mga taga rito ang pagdating ng sanggol na to? Madali na lang yun. Pwede naman nating sabihin na anak ng pamangkin natin na namatay sa panganganak. Paano kung may maghanap sa kanya? May palagay akong wala na maghahanap pa sa kanya. Kung sakali mang meron, edi itatanggi natin. Ang mahalaga, may anak na tayo. Buo na ang pamilya natin. Sana nga, mahal, wala nang maghanap sa kanya. Ngayon pa lang alam ko na ang sanggol na to magbibigay sigla sa bahay natin. Walang pagsidla ng kaligayahan namin ng asawa kong si Romela sa pagdating ng sanggol sa buhay namin. Lalo pang nagsipag ang asawa ko sa pagtatrabaho sa bukid para maibigay ang mga pangangailangan ng anak namin. Hindi na rin ako naglalabas. Masaya na akong kami lamang ni Christina sa loob ng bahay namin. Yun ang napagkasunduan naming ipangalan sa bata. Hindi naging kainip-inip ang bawat sandali na kasama ko siya. Hindi katulad dati, parang napakabagal ng oras. Isang hapon, pag-uwi ni Romel galing sa bukid, napansin ko ang tila pagkabalisa niya at tila malalim ang iniisip. O bakit? Hindi ba maganda ang ani ng mga palay ngayon? Maganda ang ani ngayong taon kumpara nung mga nakaraan. Mababawi na rin natin ang mga gastos natin sa mga pataba. Kung ganun bakit parang balisa ka at malalim ang iniisip mo? Kung okay naman pala ang anihan. Pinag-uusapan kasi namin ng mga kapwa ko magsasaka yung nangyari sa kabilang baryo. Ang Baryo Biga ba? Bakit? Ano nangyari? Balitang sinalakay ng mga aswang ang baryo. Wala daw itinirang buhay, ni isa. Diyos ko, huwag niyo sanang ipahintulot na makarating sa baryo na to ang mga halimaw na yun. May kumakalat din na balita. Baka daw mga tulisan lang ang may gawa nun sa mga tao doon at hindi mga aswang. Kung walang natirang buhay, malamang mga aswang nga. Tulisan man o mga aswang ang sumalakay sa kabilang baryo, hindi tayo maaaring pakampante. Kailangan handa tayo parati. Marami naman tayong pangontra bawat sulok ng bahay. Lagi rin nakatabi ang buntot pagi sa anak natin. At pati yung walis tingting. Ligtas tayo sa anumang kapahamakan. Tingin ko, ang pagdating ng anak natin ang nagdala ng swerte sa baryo natin. Kita mo nga, maganda ang ani ngayong taon.
Marami nga nagsabi na swerte nga raw si Christina sa pagdating sa baryo natin. Kahit ang mga kapitbahay natin tuwang-tuwa sa anak natin. Mabuti nga hindi nila tayo pinagdudahan tungkol sa sanggol na yan. Wala naman kasing naghanap. Kaya panatag na ako na atin na talaga ang sanggol na to. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang lahat, biglang pumalahaw ng iyak si Christina. Mabilis naman akong bumangon at nagtimpla ng gatas niya. Tumahan naman kagad siya. Hinihintay ko lamang na makatulog muli ang anak namin bago ako bumalik sa higaan. Pero biglang bumangon si Romel at nagtungo sa may kusina para magsali ng kape sa tasa. O bakit bumangon ka na agad? Maaga pa masyado. Hindi na ako makatulog. Ewan ko. May bumabagabag sa akin. Parehong-pareho talaga kayong mag-ama. Ngayon lang nangyari na pumalaho ng iyak tong anak natin. Tignan mo, ubos na ang gatas sa bote. Ayaw pa rin matulog. Siya nga anak, pareho tayo? Nakakapagtaka naman na biglang naging maalinsangan ng panahon. Hindi kaya uulan? Karina. Bakit mahal? May mga paparating. Magtago kayo ni Christina. Kalaban ba? Oo, walang duda. Mga aswang. Diyos ko po, iligtas niyo kaming lahat sa kapahamakan. Lalabas ako tutulong sa mga kababaryo natin. Paano kung sila ang mga aswang na sumalakay sa kabilang baryo? Kung sila na, wala tayong magagawa kundi ang lumaban kesa ubusin nila tayo. Kung marami sila, baka hindi mo sila kayanin. Baka mapahamak ka. Tungkulin kong tulungan ang mga kababaryo natin bilang may tanga ng mutya ng linta. Mag-iingat ka, mahal. Bumalik ka sa amin na ligtas ng anak mo. Nang makalabas si Romel ng bahay, agad ko yung isinara. Ilang sandali pa'y maririnig na mga sigawan sa labas. Mga angil na tila mula sa mga mababangis na hayop. Kinuha ko sa may duyan si Christina at saka ang itak na galing pa sa aking ama. Alaga yun ni Romel na pahira ng katas ng kalamansi. Panay din ang dasal ko sa isip ko na sana matapos na ang gabing yun. Ang huling natatandaan ko, bata pa ako nang huling salakay ng baryo namin ng mga aswang. Mga kababaryo! Lumaban tayo! Huwag tayong papayag na ubusin ang mga halimaw na ito! Laban! Buong tapang na hinarap ni Romel ang mga aswang. May mga kalmot na rin siya dahil sa mga pag-atake nila, pero hindi siya sumuko. Ngunit nang makita niyang patungong ilan sa kanila sa direksyon ng bahay namin, bigla siyang nilukuban ng matinding takot para sa aming mag-ina. Mabilis siyang nakauwi sa bahay dahil ginamit niyang tagabulag ng kanyang mutya. Kusang binulagan ng mutya ng linta ang mga kalaban para hindi siya makita. Romel, tapos na ba? Naitaboy niyo na ba ang mga kalaban? Hindi pa. Marami nang lalaga sa mga kasama ko. Parang hindi sila nauubos. Lalo pa silang dumadami. Ang mabuti pa, tumakas na tayo. Ha? Pero paano ang mga kababaryo natin? Kailangan ka nila. Bukod tanging ikaw lang ang may mutya sa mga taga rito. Mas mahalaga kayo kaysa sa mga kababaryo natin. Baka matulad sa kabilang baryo ang lugar natin. Wala na tayong magagawa pa. Tara na. Ginamit ko ang tagabulag para hindi ako makita ng mga kalaban. Papunta na sila rito. Pero Romel, ang mga kaibigan natin, kapitbahay at ang mga bata, maaati mo ba silang iwan? Hindi lahat ng may tanga ng mutya ay mananatiling bayani para sa iba. Sa pagkakataong ito, kayo naman ang pipiliin kong iligtas. Wala akong nagawa kundi magpatangay na lamang kay Romela. Sa likod bahay kami nagdaan. 15 metro pa lamang kaming nakakalayo sa bahay nang marinig namin ang mga iyakan at sigawan ng mga kababaryo namin. Pareho pa kaming natigilan ni Romela at sabay na napalingon. Patawarin niyo ako mga kababaryo ko.
sa pagtalikod ko sa inyo. Batid ko na masakit din sa asawa kong talikuran ng mga kababaryo namin. Nang gabing yun, nilisan namin ang baryo na mabigat pareho ang dibdib. Hanggang makalayo kami, dinig pa rin namin ang nakakarinding sigawan at iyakan. Makalipas ang 20 taon, tila ang nangyari sa baryo namin ay parang kahapon lamang. Ay, ano ba yan, Romel? Lasing ka na naman. Sabi mo maghahatid ka lang ng mga kalakal sa kumpare mo. Pasensya ka na, mahal. Nakakaya naman kasing tanggihan yung kumpare ko eh. Minsan lang daw akong dumayo sa kanila. Ang sabihin mo, gusto mo rin talaga. Pagdating sa alak, hindi ka talaga makatanggi. Huwag ka lang magalit. Ito nga pala yung pinagbentahan ng kalakal natin. Walang bawas yan. Kailan ka ba titigil sa ginagawa mong pag-iinom? Kapag nagkasakit ka na ng malala? Pasensya ka na, mahal. Alam mo naman na ito lang ang paraan para makalimot ako. Matagal na ang pangyayaring yun. Kailan mo ba ibabaon sa limot ang lahat? Hanggang nabubuhay ako, hindi ko makakalimutan ang ginawa kong karuwagan sa ating kababaryo. Pero Romel, ay nakatulog na sa kalasingan. Mabuti na lang wala dito si Christina. Dahil kung hindi, masesermonan ka na naman ng anak natin. Naiiling na lamang ako habang pinupunasan ko siya ng maligamgam na tubig. Sumasagi rin naman sa isip ko ang nangyari sa baryo namin. Noong gabing lumisan kami, napadpad kami sa baryo na ito. Mula noon, wala na kaming balita sa baryong pinanggalingan namin. Si Christina, ang sanggulan na pulot ng asawa ko, kasalukuyang siyang nakatira sa bayan at nag-aaral. Tuwing Biyernes ng gabi kong umuwi rito sa bahay ang anak namin. Nasa labasan na noon si Romel para sunduin si Christina. Yun kasi ang araw ng pag-uwi ng anak namin. Nagluto rin ako ng paborito niyang ulam na bopis. Kahit mahal ang sangkap at karne, basta para sa anak namin, binibili namin. Maya-maya lamang, narinig ko na ang motor na gamit na pangsundo ng asawa ko. Mano po, Nay? Bakit ginabi yata kayo ng itay mo? May dinaanan pa po kasi ako. Ganun ba? Siguradong nagugutom ka na. Nagluto ako ng paborito mong bopis. Talaga, Nay? Mapaparami na naman ako ng kain nito. Sige na, magbihis ka na muna at maghahain na ako. Sige po, Nay. O ikaw naman, Romel. Nandito na ang anak mo, ha? Kaya pwede ba, tumigil ka muna sa pag-inom mo? Oo, Nay, ikaw talaga. Tara na nga sa kusina. Nagutom din ako sa kakahintay sa anak mo eh. Bakit nga pala gabi na kayong dumating ni Christina? Dinaan pa daw niya yung libro sa bahay ng classmate. Ako na maglalagay ng mga plato at kubyertos. Alam ko namang hindi ka kakain ng bopis. Kaya meron ditong itlog na pula at kamatis. Nilagyan ko na rin ng sibuyas na Tagalog. Ayos na yan sa akin. Basta wag lang itong bopis. Ewan ko ba dito sa anak mo? Ang hilig sa mga ganitong ulam. Kung hindi bopis ang gusto, dinuguan naman. At kung ano-anong laman loob. Hayaan mo na kung yan ba ang paborito eh. Ayan na pala ang anak natin. Maupo ka na dito, anak. Kanina pa raw nagugutom ang tatay mo. Opo, pasensya na sa paghihintay. Taob na naman ang kaldero na to sa akin. Hindi namin maiwasan na magkatinginan ni Romela sa sinabi na yun ng anak namin. Maliit at balingkinitan lamang ang katawan ni Christina. Pero labis kong pinagtataka ng lakas niyang kumain. Pero hindi naman tumataba. Wala din siyang hilig sa gulay, kundi puro karne lamang. Tuwing hinahainan ko siya ng gulay, lagi niyang sinasabi na nanghihina siya kapag yun ang ulam. Siya nga pala, Nay, Tay. May kumakalat na balita sa bayan na may aswang daw na gumagala sa mga baryo.
Totoo po ba ang mga nilalang na yun? Huwag ka nga makinig sa mga ganyang usapin, anak. Kwentong kutsero lang yan. Pero Nay, mismong kaeskwela ko nagsasabi na may mga baryo daw noon na sinalakay ng mga aswang at walang itinira na buhay. Ngayon nga daw, mukhang mauulit na naman daw ang pangyayari noon. Wala namang makapagpatotoo kung talaga bang nangyari ang sinasabi mo. Pero Nay, sabi nung kaeskwela ko, mismong lolo niya nagkwento nun. Nako, wag na nga nating pag-usapan ng bagay na yan. Sige, kumain ka na lang. Wala po ba kayong alam na kwentong aswang? Bakit ba interesado ka sa mga kwentong aswang ha? Dati naman hindi ka interesado. Gusto ko lang po, Nay. Baka po meron kayong alam. Wala akong alam eh. Hindi naman kasi ako naniniwala sa ganyan. Tama na yan, Christina. Ayokong pinag-uusapan sa harap ng hapagkainan natin ang tungkol sa aswang. Tay, wala naman pong masama kung mapag-usapan natin ang mga katulad nila, di ba? Hindi ka ba talaga mapagsabihan, ha? Hindi ka na bata para maging makulit. Romel, hindi mo naman kailangan sumigaw. Hindi mapagsabihan yung anak mong yan eh. Pasensya na po, Tay. Sige na, Iha. Tapusin mo na yung pagkain mo. Hindi na tinapos ni Romel ang kanyang pagkain at walang imik na umalis sa pagkainan. Nang sulyapan ko ang anak namin, nakatungo lamang siya habang kumakain. Nung gabing yun, nasa labas pa rin si Romel at nakatingin sa kawalan. Hindi ka pa ba inaantok? Kanina ka pa rito eh. Mauna ka nang matulog kung gusto mo. Hayaan mo na muna ako rito. Yung nangyari nga pala kanina, hindi mo naman kailangan magtaas ng boses eh. Siguradong nagtataka na si Christina sa inasal mo. Pasensya na, Karina. Hindi ko napigilan ang sarili ko eh. Naiintindihan naman kita. Pero hindi ang anak natin. Ni minsan ba, hindi mo pinagsisihan na inampun natin si Christina? Hindi kahit kailan. Mula nang iuwi mo siya sa bahay noon, itinanim ko na sa isip ko na anak natin siya. Bakit ba sa loob ng maraming taon ngayon mo lang yan tinanong? Huwag mong sabihing nagsisisi ka na. Kahit kailan hindi. Siya ang nagbigay ng kulay sa pagsasama natin. Alam mo kung ano ang isinakripisyo ko para sa kanya. Tinalikuran ko mga kababaryo natin para sa kaligtasan ng anak natin. Alam ko naman yun. Kaya nga hanggang ngayon dala-dala mo pa rin ang bigat dyan sa dibdib mo. Iniisip ko ang sinabi ng anak natin kanina. Paano kung totoo yun? Noon pa alam na natin na totoo ang mga aswang. Hindi natin sila matatakasan. Pero pwede natin silang paghandaan. Oo, mahal. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakas. Tandaan mo, lagi lang ako nandito sa tabi mo at karamay mo sa lahat ng oras. Salamat sa pagmamahal at pag-unawa mo. Mabuti pa pumasok na tayo. Kanina pa tayo kinakagat ng lamok Kinabukasan, maagang nagtungo sa gubat si Romel para mangahoy. Malapit na kasi ang tag-ulan, kaya nag-iipon na siya ng mga panggatong. Si Christina naman, kagigising lang ng mga sandaling yun. Kapag ganung walang pasok, hinahayaan ko lamang siya na matulog. O bakit gumising ka na agad? Hindi na po ako makatulog ulit Si tatay po. Maaga na nga hoy. Oo nga pala Iha. Pagpasensyahan mo na ang tatay mo kagabi ha. Hindi naman niya sinasadya na magtaas ng boses Hindi naman po ako galit kay tatay. Nagtaka lang po ako bakit ganun ang inasal niya kagabi. Ayaw lang niya sigurong pag-usapan ng tungkol sa mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Ibig po bang sabihin, hindi rin kayo naniniwala? Mahirap kasing paniwalaan ang sabi-sabi ng mga tao. Wala naman kasi silang ebidensya Sa bagay nga po,
Baka din panakot lang yun sa mga bata at sa mga mahilig gumala sa gabi. Ang mabuti pa, mag-almusal ka na. Nakahanda na sa mesa ang pagkain mo. Sige po, Nay. Bago mag alas 11 naman ay dumating na si Romela. Nasilip ko sa maliit na bintana ng kusina ang ginagawa niyang pagsasalansan ng mga kahoy. Akma na sana siyang papasok sa loob ng bahay nang biglang dumating si Paring Puroy. Nag-uusap sila sandali bago umalis ang lalaki. Naiwan namang natigilan ng asawa ko bago siya pumasok. Nandiyan na po pala kayo, Tay. Pasensya na po sa nangyari kagabi, ha? Ako nga ang dapat humingi ng pasensya sa iyo eh. Pagpasensya mo na ang tatay ha. Ganito ata kapag nagkakaedad na. Hindi pa naman po kayo masyadong matanda. Pangako po, hindi ko na ulit babanggitin ang tungkol sa aswang. Wala namang masama kung mapag-usapan natin ang tungkol sa bagay na yan dito sa bahay. Kaya lang, ayoko lang na ipilit mo na totoo talaga sila. Hindi na po, Tay. Doon po muna ako sa kwarto. May kailangan lang po akong gawin. O sige, tatawagin ka na lang namin ng nanay mo kapag handa na ang tanghalian. Nakita ko nga pala na magkausap kayo ni Paring Puroy kanina. Anong sinabi niya? Nakita daw kasi malapit sa ilog ang mga alagang hayop ng mga residente dito. Mga wala ng buhay. Akala ko ba mga kawatan ang may kagagawa ng pagkawala ng mga hayop ng mga taga rito. Bakit sa may ilog na tagpuan? Hindi rin alam ni Paring Puroy. Kilala kita, Romel. Alam kong merong bumabagabag sa'yo. Huwag mo na lang akong pansinin. Wala lang ito. Sana lang Huwag alak ka mapagbalingan mo na naman. Akala mo yata hindi ko alam na meron kang tinatagong alak dyan. Ikaw talaga. Wala na akong maitago sa'yo. Nag-aalala lang naman ako sa kalusugan mo Alam ko naman yun Kaya lang, hindi ko na maiaalis sa sistema ko ang pag-inom ng alak. Nasa isip mo lang kasi yan. Kapag ginusto mo, magagawa mo yan. Susubukan ko sa susunod. Sa ngayon, hayaan mo na lang muna ako. Nang lumabas muli si Romela, nasundan ko na lamang siya ng nag-aalala na tingin. Binalikan ko na rin ang pagluluto ko sa kusina. Pero nasa asawa ko pa rin nakatuon ang isip ko. Nararamdaman ko na meron pang ibang bumabagabag sa kanya. Hindi ko lamang maintindihan kung bakit kailangan niyang ilihim yun sa akin. Dumating ang araw ng linggo. Pabalik na muli si Christina sa boarding house sa bayan. Hinatid siya ng tatay niya sa may sakayan ng jeep. Habang lulan sa motor ang mag-ama, may nadaanan silang mga nagkukumpulan ng mga tao sa gilid ng daan. Dala ng kuryosidad, sandaling hininto ni Romel ang motor at saka lumapit sa mga tao at nagtanong. Narinig ko po, Tay, sa mga dumadaan na bangkay daw po ng isang buntis na natagpuan. Yun nga ang sabi ng aling napagtanungan ko. Hindi ko na rin tinignan ang bangkay. Kawawa naman. Kilala niyo po yung biktima? Anak daw ni Aling Loring. Nakatira na daw sa kabilang baryo. Dumalaw lang daw sa ina niya. Ang malas naman niya. Dumalaw lang sa ina na biktima pa. Sino kaya may gawa niyan? Haka-haka lang naman ang sinasabi ng mga tao. Baka daw adik ko mabangis na hayop. Malamang adik yun. Wala namang mabangis na hayop dito sa atin Huwag na nga natin pag-usapan yan. Umalis na tayo. Mabuti pa nga po. Pag-uwi ni Romel, kinuwento niya sa akin ang nangyari. Kahit ako nalumot na awa sa buntis. May ilang beses ko na rin nakausap si Aling Loring at sa pagkakaalam ko, nag-iisang anak lang niyang babae ang buntis na yon na nakapangasawa sa kabilang baryo. Dahil sa pangyayari na hindi mabigyan ng paliwanag at hindi pagkahuli ng sospek, nagkaroon ng usap-usapan na baka merong gumagalang aswang sa baryo. Ay, bote ng alak na naman niyang hawak mo. Kaya minsan mas gusto ko na lang nandito ang anak natin para hindi ka na umiinom. Uy, isang bote lang naman ito.
pabayaan mo na ako. Ikaw talaga, lagi ka na lang nakakontra. Palagay mo, may aswang kayang gumagala ngayon sa baryo natin? Hindi ko alam. Talaga bang tuluyan mo ng tinalikuran ng pagiging antingero mo? Alam mong matagal na. Hindi ako karapat-dapat sa mutya ng linta. Hindi totoo yan. Karapat-dapat ka. Kasi ikaw ang pinili nito. Bakit ba kasi kailangan mo pang ungkatin ang bagay na yan? Dahil sa kakaibang nangyayari sa paligid natin. Paano kung totoo ang usap-usapan na may aswang? Alam natin na totoo sila. At hindi lang gawa-gawa. Pero wala na tayong magagawa kung maghahasik man sila ng lagim. Para tuloy natatakot akong pauwiin dito ang anak natin. Basta may pangontra siya, walang masamang mangyayari sa kanya. Itinuloy na ni Romel ang pag-inom ng alak. Hinayaan ko na lamang siya. Alam ko namang hindi na siya mapipigilan pa. Naalala ko, bakasyon na pala ni Christina sa eskwelahan sa 1 linggo. Mabuti na rin yun para tumigil muna sa pag-inom ang kanyang ama. Lingid sa amin ni Romel ng mga sandaling yun. May kakaiba ng nararamdaman si Christina noon na hindi niya may paliwanag. Bakit ba parang nag-aapoy ang aking pakiramdam tuwing sasapit ang gabi? Hindi rin mapatid-patid ang gutom ko. Konting tiis na lang, uuwi na rin ako sa amin. Habang nangangahoy si Romela, may nakita siyang usok sa di kalayuan. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya at nakita nga niya ang isang kubo. Lumapit pa siya hanggang sa may pinto, ngunit bigla siyang napatakip sa ilong. May masangsang kasing nagmumula sa loob ng kubo. Kahit mahigit 20 taon nang nakakalipas, kabisado pa rin niya ang ganong amoy. Nang walang makita sa paligid ng kubo, umuwi na siya ng bahay. Ano ka mo? Isang kubo sa gitna ng gubat? Sino naman kaya ang titira sa ganun lugar? Malamang aswang. Nagbibiro ka ba? Hindi. May aswang nga talaga. At siya ang pumapaslang sa mga tao dito sa atin. Kailangan natin sabihin ang nakita mo sa kababaryo natin. Hindi maaari. Baka hindi nila tayo paniwalaan. Anong hindi? Maraming alagang hayop ng mga residente ang namatay. Pangatlo na yung natagpo ang kahapon. Tapos sasabihin mo baka hindi tayo paniwalaan? Sige, sabihin mo. Bahala ka. O ano na yung hawak mo? Alak na naman sa katanghaliang tapat. Lumakad ka na at sabihin mo sa kanila nakita kong kubo sa gitna ng gubat. Wag na nga. Baka nga hindi nila ako paniwalaan kapag sinabi kong ikaw ang nakakita. Kilala ka kasing lasinggero eh. Wala ka naman palang balar eh. Ang dami mo pang sinabi. Bahala ka na nga dyan. Naiinis na rin talaga ako sa'yo eh. Isang umaga, nagwawalis ako ng bakuran namin. Nasa loob naman ng bahay si Romela at dinadaing ang pagsakit ng kanyang tiyana. Hindi ko rin naman matiis na hindi siya asikasuhin kapag may nararamdaman. Bala ko sanang magsiga nang makitang isang lalaking naglalakad palapit. Napangiti na lamang ako nang makilala kong si Jopet pala yun. Jopet? Ikaw nga. Kailan ka pa dumating? Kahapon lang po. Kumusta po kayo, Aling Karina? Ayos lang naman. Bakit hindi mo kasama ang tatay mo? May pinuntahan po sila ni Nanay sa bayan eh. Si Mang Romel po at Christina. Nasa bayan pa si Christina. Sa makalawa pa ang uwi niya. Si Romel naman nasa loob. Masama ang pakiramdam. Ang tigas kasi ng ulo eh. Sige pa rin ang inom ng alak. Gusto ko po sana kayong makausap ni Mang Romel. Tungkol saan ba ang sasabihin mo? Magpapaalam po sana ako kung pwede manligaw kay Christina. Yun lang ba? Wala namang problema sa akin. Siguradong ganun din kay Romel. Kaya lang nag-aaral pa ang anak namin. Gusto kasi namin na makatapos muna siya. Handa naman po ako maghintay. Ayoko rin po na maging hadlang sa pangarap niya makatapos.
Salamat naman at naiintindihan mo. Hindi ka naman namin pagbabawalan na umakyat ng ligaw kung sakali eh. Maraming salamat po sa inyo, Aling Karina. Ito nga po pala. Konting pasalubong ko para sa inyo. Naku, nag-abala ka pa. Pumasok ka muna at makapagkape. Hindi na po. Kailangan ko na rin po kasing umalis. May inuutos po kasi sa akin si Itay. Dumaan lang po talaga ako para masabing sadya ko. Babalik na lang po ako kapag nakauwi na si Christina. O sige. Salamat ulit sa pasalubong mo, ha? Tinanaw ko pa ang pag-alis ni Jopet. Halos 2 taon ding namalagi sa Maynila ang binata. Pagkatapos kasi ng pag-aaral, nakipagsapalaran kagad siya ng trabaho roon na. Swerte naman na natanggap siya sa pinapasukan. Balita ko'y maganda ang trabahong napasukan nito at mataas din ang sahod. Tinapos ko na rin muna ang ginagawa ko bago ako pumasok sa loob ng bahay. Naabutan ko si Romel na nakaupo sa sala. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na. Hindi na masakit ang tiyan ko. Mabuti naman. Dahil kung hindi pa iigi ang lagay mo, dadalhin na kita sa manggagamot. Sino nga pala ang kausap mo kanina? Narinig ko kasi na may kausap ka. Si Jopet ang dumating kanina. Jopet? Yung anak ni Puroy? Di ba nasa Maynila siya? Kauuwi lang daw niya kahapon. Heto nga dinalhan niya tayo ng pasalubong. Napakabait at napakamaalalahanin pa. Yan lang ba ang sinadya niya? Oo. At saka nagpaalam na rin kung maaaring ligawan si Christina. Sabi ko lagi namang bukas ang pinto ng bahay natin para sa kanya. Sana hindi ka pumayag. Bakit naman hindi? Mabuti nga nagpaalam yung tao kaysa basta na lang pupunta rito. Ibig sabihin lang nun, malaki ang respeto niya sa atin. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Hindi mo ba gusto si Jopet para sa anak natin? Wala akong tutol kay Jopet. Kaya lang baka maging hadlang si Jopet sa pag-aaral ng anak natin. Sabi naman niya handa siyang maghintay. Hindi yun ang dahilan. Ano pala? Bakit hindi mo sabihin? Ampun lang natin si Christina. Ano naman? Hindi naman siguro yun magiging isyo kay Jopet at sa pamilya niya. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Na ano? Magtapat ka nga, Romel. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? May kinalaman ba kay Christina? Patawarin mo sana ako, mahal. Nagsinungaling ako sa'yo. Paano nagsinungaling? Hindi kita maintindihan. Hindi totoo na hindi ko alam kung sino mga magulang ni Christina. Ano? Ilang taon mo ding inilihim ang bagay na yan sa akin. Bakit? Ilang taon na nating hinahangad na magkaroon ng anak. Naisip ko kung sasabihin ko sa iyo kung saan ang galing si Christina, baka ipabalik mo o di kaya hindi tanggapin. Sabihin mo nga sa akin, sino ba ang mga magulang ni Christina? Anak ng aswang si Christina. Ha? Anak ng aswang ang inampun natin? Tama ba ang narinig ko? Malubha ang sugat ng kanyang ina noon. Hindi na rin magtatagal ang buhay niya. Kaya kinuha ko na ang sanggol. Sana hindi mo na lang inuwi ang sanggol na yon. Dahil sa kanya tinalikuran mo ang kababaryo natin. Tama lang palang habang buhay kang usigin ng konsensya mo. Dahil sa pagtalikod mo sa kanila. Matagal ko nang pinagsisihan ang bagay na yon. Sana binalikan ko na sila nang matiyak na ligtas na kayo. Sana nga ganun ang ginawa mo, kaso hindi Pati tuloy ako nakukonsensya din. Sana hindi ako pumayag sa gusto mo noon. Kahit magsisihan pa tayo, hindi na natin maibabalik ang mga buhay na nawala. Hindi ako pinatulog ng mga natuklasan ko. Hindi ako makapaniwala na ang sanggol na minahal ko at inari kong akin ay anak pala ng isang aswang.
Kaya pala ganun na lamang ang pagkahilig ng dalaga sa mga laman loob. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko kapag umuwi siya ng bahay. Halo ang nararamdaman ko ng mga sandaling ito. Mamaya susunduin ko si Christina. Kaya na ba ng katawan mo magmaneho ng motor? Oo naman. Ang inaalala ko, ikaw, nagbago na ba ang pagtingin mo sa anak natin? Ang totoo niyan nabigla talaga ako. Pero kahit kailan hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko nga lang alam kung anong magiging reaksyon ko kapag magkaharap na kami. Kung pareho pa rin ba? May isa pa tayong problema. Hindi ko alam kung kailan siya magiging ganap na aswang. Nasa hustong gulang na siya, Romel. Paano kung ganap na siyang aswang na hindi natin namamalayan? Alalahanin mo na malayo siya sa atin. Kailangan natin siyang ilayo bago pa siya makapanakit o di kaya siya ang masaktan. Tignan mo ang ginawa mong problema. Sana naisip mo ang bagay na to noon. Hindi man lang ba sumagi sa isip mo na baka kaya sinalakay ang baryo natin dahil sa sanggol na inuwi mo? Naisip ko rin ang bagay na yan. Baka maulit muli ang nangyari noon. Posible ang bagay na yun. Huwag naman sana. Dahil hindi ko na mapapatawad ang sarili ko. May palagay ako na habang kasama natin si Christina, lagi tayong susundan ng aswang. Matagal na tayong nakatira sa baryo na ito. Kahit kailan, wala pa tayong nakakaengkwentro ng mga aswang. Hihintayin pa ba natin na magsilabasan sila? Hindi naman sa ganon. Maging handa na lang tayo. Nang dumating si Romel kasama ang anak namin, agad akong niyakap ni Christina at nagmano. Tipid lamang akong ngumiti sa kanya. Napansin ko na tila nangangayayat ang dalaga. Pero hindi ako nagkomento. Sinabihan naman siya ni Romel na magpahinga na muna sa kwarto. Sa hapunan, kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha ni Christina dahil sa nakahain. Hindi kasi ako nagluto ng paborito niyang ulam. Ito lang po ba ang ulam natin? Kung ano ang nakahain, yun lang ang ulam natin. Huwag ka na maghanap ng ibang ulam. Pero Nay, alam niyo po na hindi ako kumakain ng isda. Pasalamat ka nga meron tayong nakahain sa hapagkainan natin Yung iba nagtitiis sa gutom. Ano po ba ang problema? Wala na po ba tayong pambili ng ulam? Ay, sige na anak. Kainin mo na lang kung anong meron. Bukas na lang ako bibili ng ulam na gusto mo, ha? Sige po, Tay. Kaya namimihasa dahil ibinibigay mo lahat Dinidisiplina ko ang anak natin. Ikaw naman ang konsentidor. Sa hindi kumakain ng isda ang anak natin. Noon pa alam mo na yan. Huwag na po kayong magtalo. Kakainin ko na po ang ulam. Naiiyak naman si Christina habang pilit na kinakain ng pritong isda sa kanyang plato. Mabigat din sa loob ko ang makita ng ganun ng dalaga. Pero naguguluhan din ako ng mga sandaling yun. Pagkatapos ng hapunan, nagkulong na sa kwarto si Christina. Nag-usap naman kami ni Romel. Ako ang may kasalanan sa'yo. Huwag mo na sanang idamay pa ang anak natin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pagkatapos ng ipinagtapat mo sa akin. Anak pa rin natin si Christina. Kahit sino pa ang tunay niyang mga magulang. Paano kung magising ang pagkaaswang niya? Sige nga, anong gagawin natin? Paano kung tayo ang patayin niya? Hindi niya magagawa yun sa atin. Huwag ka kasi mag-isip na masama tungkol sa anak natin. Anong wag? Halimaw ang inaalagaan natin. Hindi siya tao. Aswang ang ampun natin. Para sa akin, anak pa rin natin si Christina. Hindi yun magbabago. Bahala ka na nga. Kapag napahamak tayo at ang mga taga-baryo, walang dapat sisihin kundi ikaw. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap magbabago ka, Karina. Dahil niloko mo ko,
Pinaniwala mo ko na normal ang sanggol na inuwi mo noon. Nakikiusap ako sa iyo, Karina. Ilihim muna natin ang bagay na ito sa anak natin. Kailangan na nga natin sabihin sa kanya ang totoo. Baka mamaya makapaghasik pa siya ng lagim. Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Kung hindi mo ipagtatapatan tungkol sa tunay niyang pagkatao, ako ang magsasabi. Bakit ba nagmamadali kang ipaalam sa anak natin ang totoo? Para alam niya kung saan siya lulugar sa buhay natin. Ibig mo ba sabihin, aalisan mo ng karapatan ng anak natin? Ang dami na nating nagawa sa kanya. Hindi naman siguro masama kung sarili naman natin ang iintindihin natin. Tinalikuran ko na si Romel at saka ako pumasok sa bahay. Sa silid naming mag-asawa, naglagay ako sa bawat sulok ng asin at bawang. Inilabas ko na rin ang buntot bagay na matagal nang nakatago. Hindi ako papayag na sa mismong bahay ako mamamatay. Kinabukasan, maaga akong nagwalis sa buong paligid ng bahay. Dumating naman si Jopet na masayang bumati sa akin. Magandang umaga din sa'yo, Jopet. Itatanong ko po sana kung dumating na po si Christina. Oo, kahapon pa. Kaya lang hanggang ngayon tulog pa rin. Ah, ganun po ba? Ipagpapaalam ko po sana siya kung pwede ko siyang isama sa ilog ngayon. Kasama po namin yung 2 pinsan ko. Siguro sa ibang araw na lang. Tulog pa nga kasi Nakakaya naman kung maghihintay ka ng matagal. Madalas kasi tanghali na siya bumabangon. Ah, ganun po ba? Sige po, sa ibang araw na lang po. Aalis na po ako. Pakisabi na lang po na galing ako dito. Teka lang, Jopet. May tatanong sana ako sa'yo. Ano po yun? Seryoso ka ba sa panliligaw mo kay Christina? Opo, Aling Karina. Isa nga po sa dahilan ng pag-uwi ko dahil gusto ko siyang ligawan. Payon lang naman to. Gusto ko lang naman na mapabuti ka. Kung ako sa'yo, humanap ka na lang ng ibang babae. Wag na si Christina. Wala ka namang mapapala sa kanya . Masasaktan ka lang sa huli. Aling Karina, bakit po kayo ganyan magsalita? May nangyari po ba kay Christina? Wala. Ikaw lang ang inaalala ko. At ang pamilya mo. Pasensya na po pero hindi ko po kayo mapagbibigyan. Kung mismo si Christina po magsasabi niyan, maluwag ko pong tatanggapin. Sana hindi mo pagsisihan ang naging desisyon mo. Napakuyom na lamang ako ng kamao ko nang maglakad na palayo ang binata. Iniisip ko kung paano ko siya makukumbinsi na layuan na si Christina. Tanghali na noon, hindi pa rin lumalabas ng kanyang silid si Christina. Kaya naman pinuntahan ko na siya. Napasukan ko siya na nakahiga pa rin pero gising na. May hawak siyang libro na nabitiyon pa niya nang bigla akong pumasok. Yan na lang ba ang gagawin mo kapag uuwi dito sa bahay, ha? Pasensya na po, Nay. Kagigising ko lang po kasi, kaya naisipan kong magbasa muna. Lumabas ka at tulungan mo ko sa kusina. Sumunod ka na. Nay, teka lang po. Bakit? May sasabihin ka? Bakit po kayo biglang nagbago? May nagawa po ba akong mali? Wag mo na nga akong dramahan dyan. Hindi po ako nagdadrama. Nasasaktan po ako sa ipinapakita ninyo sa akin. Sabihin niyo po kung may nagawa ba ako sa inyo para magalit kayo ng ganyan. Ang mabuti pa ang tatay mo ang tanungin mo. Teka lang po, Nay. Hindi ko na pinansin ang pagtawag sa akin ni Christina. Dinig ko pa sa likod ng pinto ang mahina niyang pag-iyak. Parang dinudurog naman ang puso ko. Pero bigla ko ring pinalis ang ganoong damdamin. Mag-isa lamang ako nung kumain ng tanghalian. Nasa kabilang baryo kasi noon si Romela at si Christina naman ay hindi na lumabas ng kwarto. Pag-uwi ni Romel nung hapon, agad siyang kinausap ni Christina. Pagpasensya mo na lang ang inay mo. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Sa inyo ko nga daw itanong ang dahilan kung bakit siya nagbago. Pakiusap, anak. Huwag mo muna akong tanungin sa ngayon.
Hindi pa ito ang tamang oras. Mabuti pa sigurong bumalik na lang ako sa bayan. Huwag kang magpadalos-dalos sa desisyon mo, anak. Gusto ka rin namin makasama ng inay mo. Kayo po siguro, pero hindi ang inay. Ikaw na muna ang bahala magpasensya sa kanya. Naguguluhan lang siya. Saan po siya naguguluhan? Mahirap kasing ipaliwanag sa ngayon. Sabihin niyo na po kasi. Lalo lang ako naguguluhan kung ililihim niyo pa. Kailangan muna namin mag-usap ng nanay mo at saka kita kakausapin. Marami pa sanang gustong itanong si Christina. Pero biglang dumating si Jopet. Nagliwanag bigla ang mukha ng lalaki nang makita niya ang dalaga. Nagpaalam pa ang binata kung pwede makausap ng sarili na ng anak namin na pinayagan naman ng asawa ko. Habang nag-uusap ang dalawa sa labas, kinumpronta naman ako ni Romel. Talaga bang hindi ka titigil, ha? Ano na naman ba ang ginawa ko, ha? Yung sinabi mo sa anak natin. Hindi natin siya anak, Romel. Nag-iilusyon ka lang. Kung nagbago na ang pagtingin mo sa kanya, ako hindi. Habang buhay ko siyang ituturing na anak. Hibang ka na nga talaga. Nang dahil sa babaeng yan, nag-aaway tayo. Dahil sa'yo kaya tayo nagkakagulo sa bahay na ito. Kung hindi ka sana naglihim, hindi tayo aabot sa ganito. Kung magkakagulo lagi tayo, kailangan mo mamili sa amin ng ampon mo. Karina, talagang papipiliin mo pa ako? Oo. Kaya ngayon pa lang magdesisyon ka na. Wala akong pipiliin sa inyo. Pareho ko kayong mahal. Masaya naman tayo nun kahit walang anak. Kung bakit ba kasi inuwi mo siya? Huwag kang ang ipokrita. Naging maligaya ka rin naman nung dumating si Christina sa buhay natin. Oo, inaamin ko. Kasi hindi ko alam na anak siya ng isang aswang. Hindi naman lahat ng aswang ay masama. Meron din namang mabubuti. Katulad ng anak natin. Napakabait at napakalambing. Kahit ano pang sabihin mo, mabigat na ang dugo ko sa kanya. Hindi na yung magbabago. Karina, mag-usap muna tayo. Huwag ka munang pumasok. Nasabi ko na lahat ang nasa kalooban ko. Bahala ka na kung anong gagawin mo. Hindi naman makahuma si Romel sa mga sinabi ko. Bago ako tumalikod papasok ng kwarto namin, sumulyap pa ako sa labas ng bintana kung nasaan sina Christina at Jopet. Kapwa nakatingin sila sa amin. Alam kong batid nilang nagtatalo kami ng asawa ko. Ngayon lang nangyari na nag-away ang mga magulang ko. Nararamdaman ko na ako ang dahilan ng pagtatalo nila. Napansin ko nga na parang may nagbago kay Aling Karina. Mula nang dumating ako, iba na ang pakitungo sa akin ng inay. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong kasalanan. Pareho naman kasing ayaw nilang magsalita eh. Masyadong mainit ang ulo sa'yo ng inay mo. Bakit hindi mo muna subukan lumayo? Kahit pansamantala lang. Naisip ko na nga na bumalik na lang ng boarding house. Doon ko na lang palilipasin ang bakasyon. Mabuti pa nga. Doon na lang kita dadalawin. Malapit pa tayo sa mga pasyalan. Bukas na bukas din, magpapaalam na ako sa mga magulang ko. Kung hindi ka mayahatid ng tatay mo, ako na lang maghahatid sa'yo. Sasabihan na lang kita kapag nakausap ko na sila. Nung gabi ring yun, nagpaalam na sa amin si Christina. Babalik na raw siya sa boarding house sa bayan. Pareho kaming hindi nakaimik na mag-asawa. Habang nakahiga na kaming lahat, nakarinig kami ng malakas na pagaspas ng pakpak. Alam kong pareho kami nagpapakiramdaman ni Romel. Hindi rin naman nagtagal ang narinig namin. Lumayo na rin yon sa bahay. Kinabukasan, maaga akong gumising. Gising na rin noon si Romel. Ilang sandali pa lumabas na si Christina sa kwarto. Nakabihis na at dala na ang mga gamit. Saan sa tingin mo ikaw pupunta? Babalik na po ako na sa bayan. Hindi pa kami pumapayag ng tatay mo na umalis ka. Payagan niyo na po ako, Nay, Tay. Kaysa naman po nag-aaway kayo ng dahil sa akin.
Hindi ka na babalik sa boarding house at hindi ka na rin mag-aaral. Ho? Bakit naman po, Nay? Wala na kaming pampaaral sa'yo. Nay, wag naman po. Gusto ko pong mag-aral. Alam niyo pong pangarap ko makapagtapos. Anong gusto mo? Magpakakuba ang itay mo sa pagkayod para lang makapag-aral ka? Baka bago mo pa mahawakan ng diploma mo Pantay na ang 2 paa ng tatay mo. Magtatrabaho po ako habang nag-aaral. Huwag niyo lang po akong patigilin. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Hindi ka na mag-aaral. Kung magtatrabaho ka man para tumulong sa gastusin dito sa bahay, hindi para pang tustos sa pag-aaral mo. Christina, Hayaan mo siya, Romel. Huwag mo siyang susuyuin. Buo na ang pasya ko. Hindi na siya mag-aaral. sa tagal ng pagsasama natin, ngayon ko lang nakita ang totoo mong ugali. Bakit ba lagi na lang ako ang lumalabas na masama sa'yo, ha? Ikaw naman talaga eh. Bakit kailangan mong baguhin ang trato mo kay Christina? Alam mo ang dahilan ko. Pwes, hindi ka tanggap-tanggap ang dahilan mo. Romel, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Lahat na lang tinatalikuran ako. Mula nang malaman ko ang totoong pagkatao ng ampo namin, tila ang masayang pamilya na binuo namin ay naglaho ng parang bula. Mahal ko naman ang mag-ama ko, pero natatalo ko ng takot at pangamba sa pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Kahit ilang beses na nagmakaawa sa akin si Christina, hindi ko pa rin siya pinagbigyan sa gusto niya. Madalas lamang siyang nagkukulong sa kwarto niya. Alam ko na masama ang loob niya sa akin. Huwag kang magmukmuk dyan sa kwarto. Tumulong ka naman sa gawaing bahay. Opo, Nay. Bukas po ako na lang ang maglalaban ng mga damit natin. Mabuti naman kung ganon. Ilang araw na rin kasing sumasakit ang likod ko. Gusto niyo po bang hilutin ko kayo mamaya bago matulog? Sige nga, baka sakaling mawala ang pananakit. Sige po. Nay! Sino po yung matandang nakatingin dito? Aba, hindi ko kilala. Ngayon ko lang siya nakita. Hindi po kaya dayo lang siya dito sa baryo natin? Malamang. Ang mabuti pa, magsara na tayo ng pinto at bintana. Hindi ko alam kung anong oras na naman darating ang tatay mo. Baka umiinom na naman yun. Sige po, Nay. Ako na lang pong bahala sa may kusina. Hindi mawala-wala sa isip ko ang itsura ng matandang babae. Natitiyak kong hindi siya taga rito. Bigla akong kinutuban ng masama. Naglagay ako ng mga bawang sa lahat ng bintana. Nagsaboy din ako ng mga asin sa sahig hanggang sa mga kwarto. Nagtataka naman ang tingin sa akin ni Christina. Nay, para saan po ang bawang at asin? Ha? Pantaboy sa mga aswang. Aswang? Akala ko po ba hindi kayo naniniwala sa kanila? Ay, nagsinungaling kami ng itay mo sa'yo. Naalala mo yung sinabi mo dati? Tungkol sa baryo na sinalakay ng mga aswang noon at walang itinira. Isa ang baryo namin sa sinalakay noon. Pero sabi niyo walang nakaligtas. Paano kayo nakatakas? Dating antingero ang ama mo. Kaya madali tayong nakatakas noon. Sanggol ka pa lang kaya hindi mo alam. Sa palagay niyo po, merong aswang sa paligid? Yung matandang babae kanina. Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Nay, ano pong gagawin natin? Paano kung tama po ang kutob ninyo tapos pasukin tayo dito? Huwag ka matakot, Iha. Hindi siya basta-basta makakapasok dito. Maraming pangontrang nakapalibot sa buong bahay. Sana dumating na si tatay. Mas kaya niyang lumaban kumpara sa atin. Ewan ko ba dyan sa tatay mo? Kung kailan kailangan natin siya, hindi naman umuwi rito. Ano po kaya ang pinagkakaabalahan ng itay at malimit siyang umalis? Hindi ko alam sa tatay mo.
Hindi naman siya kasi nagsasabi sa akin eh. Lingid pala sa aming kaalaman. Nasa gitna ng gubat sina Romel at paring Puroy. Noon pa kasi nila pinaghihinala na aswang ang nakatira sa kubo na yon. Ngunit wala silang nadatna ni bakas ng aswang. Wala silang kaalam-alam na ang hinahanap nila ay kasalukuyang nasa bubungan ng bahay namin. May tao po yata sa taas ng bubungan. May naglalakad po. Hindi yun tao. Huwag kang lalayo sa tabi ko. Opo, Nay. Kung sino ka mang nasa taas ng bubungan ng bahay namin, mas makakabuti kung aalis ka na. Hindi ka sasantuhin ng hawak kong buntot page. Huwag mo akong susubukan, animal ka! Nay, sa may bintana. Parang gusto na niyang tanggalin ang pagkakakabit ng bintana. Subukan mo lang talagang pumasok. Dito na kita sa loob ng bahay tatapusin. Di po ba madalas buntis sa binibiktima ng mga aswang? Oo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Nay, ayun na naman siya. Napayakap na lamang sa akin si Christina dahil sa matinding takot. Nang marinig namin ang nakakakilabot na ungol na nagmumula sa nilalang sa labas. Nangangatog na rin ako sa matinding takot. Pilit ko lamang nilalabanan ang nararamdaman ko. Umakbang ako palapit sa may pinto. Nang maalala ko na wala nga pala yung pangontra. Kinuha ko ang garapo ng asin at sinabuyan yon. Maririnig sa labas ang ungol ng aswang na tila nasaktana. Makalipas lamang ang ilang oras, tumahimik na rin ang paligid. Nagkatinginan na lamang kami pagkatapos. Tumahimik na po, Nay. Umalis na po ata ang aswang. Sana nga umalis na siya. Nay! May kumakatok! Huwag mo munang bubuksan. Karina! Christina! Buksan niyo ang pinto! Ang itay! Teka, huwag mo muna... Itay! Bakit ngayon lang kayo? Pasensya na, anak. May importante kasi kaming pinuntahan ni paring Puroy. Galing dito ang aswang. Totoo po, Tay. Akala ko nga po makakapasok na siya dito sa bahay eh. Ang lakas niya. Parang gusto na nga niyang wasakin ang bahay natin eh. Kaya pala wala siya sa kubo niya. Anong ibig mong sabihin? Pinuntahan namin ang kubo sa gubat. Wala na kaming inabutan doon. Mabuti naman walang masama nangyari sa inyo. Ang tapang po ng inay. Samantalang ako takot at takot. Siyempre, hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa iyo, anak. Dadaan muna siya sa ibabaw ng aking bangkay. Mukhang nag-iba na ang ihip ng hangin, ah. Patawarin mo ko, anak. Kung naging malupit ako sa iyo nitong mga nakaraan. Kanina na pagtanto ko mahal na mahal kita. At natakot ako na baka may mangyaring masama sa iyo. Hindi po ako galit sa inyo. Siguro po may kaunting tampo. Sana po, balang araw malaman kong ikinagagalit ninyo sa akin. Salamat, anak. At hindi ka nagtanim ng galit sa akin. Mayroon kaming kailangan sabihin sa iyo. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Makakapaghintay naman po ako. Ang mahalaga po sa akin, okay na po tayo. Masaya na ulit ang pamilya natin. Salamat, anak. Tama talaga ang pagpapalaki namin sa'yo. Napakabait mo. Para akong nabunutan ng tinik pagkatapos ng gabing yun. Bumalik na rin sa dati ang relasyon naming mag-ina. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ko na si Christina bilang anak ko. Kahit na may dugo pa siyang aswang. Mas matimbang pala ang pagmamahal ko sa kanya at ilang taong pag-aalaga kesa malaman ang lihim ng pagkatao niya. Sabi ng nakausap kong albularyo, hanggat hindi na ipapasa ang perlas na itim, hindi magiging ganap na aswang si Christina. Sa palagay mo kaya yung matandang aswang na yun may kaugnayan sa anak natin? Posible. Maaaring natuntun niya ang kinaroroonan ng anak natin. Kailangan nating protektahan si Christina. Hindi dapat makalapit ang matandang yun sa kanya. Bantayan mo siyang maigi kapag wala ako. Tinutugis na namin ni paring Puroy ang aswang. Masyado lamang siyang mailap.
Huwag kang mag-alala, mahal. Ako ang bahala sa anak natin. Kapag nawala na ang aswang na yon, matatahimik na uli ang buhay natin. Sana nga, mahal. Nakakaawa rin kasi ang mga biktima niya. Sa kabila ng lahat, may ilan pa rin hindi naniniwala sa aswang. Hindi naman kasi lahat nakakita na. Kaya mahirap sa kanila ang basta maniwala. May punto ka. Kaya nga hindi kami makapagsama ng maraming tao ni Paring Puroy. Iniiwasan din kasi namin na mas lalong matakot ang mga tao. Hindi biro ang kalaban ninyo. Mag-iingat ka lagi sa mga lakad niyo ni Paring Puroy. Oo naman. Para sa inyo ng anak natin. Naging abala si Romel sa pagtugi sa aswanga na hinihinala naming may kaugnayan kay Christina. Hindi ko rin naman hinihiwalay ng tingin ng dalaga. Tinitiyak ko na kahit nasa bakuran lamang siya, ay naroon din ako. Nang araw na yun, bumisita si Jopet. Masaya kong malaman na okay na kayo ng nanay mo. Sinabi ba ng mga magulang mong dahilan kung bakit biglang nag-iba ang pakikitungo sa'yo ng nanay mo noong mga nakaraan? Sa tamang panahon daw nila sasabihin eh. Hindi ka na mapapatigil sa pag-aaral niyan. Hindi na siguro, pero naiisip ko na tumigil na nga lang sa pag-aaral. Nakukonsensya kasi akong naghihirap ang itay habang nag-aaral ako. Tungkulin ng mga magulang na pag-aralin ka, kaya hindi mo kailangan makonsensya. Bahala na. Ayoko munang pag-usapan yan. Sa bagay, matagal pa naman ang pasukan nyo. Sana yung idinudulog ko sa yung pag-iibig. Sana may sagot na bago pa ako bumalik ulit ng Maynila. Ayaw naman kitang paasahin. Hindi kasi yan ang prioridad ko sa ngayon. Handa naman ako maghintay kahit gaano katagal. 2 taon pa bago ako magtapos. Baka mainip ka. Ang tunay na nagmamahal, wala sa bukabularyo ang pagkainip. Malalaman natin kung mapapanindigan mong sinasabi mong yan. Mangako ka rin na hindi ka tatanggap na manliligaw habang nagtatrabaho ko sa Maynila. Kahit ang tumingin, hindi ko gagawin. Salamat. Alam ko na may pag-asa ako sa iyo. Hindi ko maiwasan na mapangiti habang pinagmamasdan ng dalawa sa labas ng bahay. Naalala ko kasi nung panahon na nanliligaw sa akin si Romela. Ilang gabi na rin na hindi kami ginagambala ng aswang. Kaya kahit papano'y naging panatag ako. Pinapayagan ko na rin lumabas ng bahay si Christina. Basta wag lamang siyang lalayo. Nang araw na yon, nagpaalam si Christina na may bibilhin lamang sa may tindahan. Medyo may kalayuan din yon sa bahay. Pabalik na siya nang may makasalubong siyang matandang babae na nakatakip ang mukha. Natumba yun at inilalayan ng dalaga. Ayos lang po ba kayo, Lola? Ito na pong tungkod ninyo. Salamat, Iha. Napakabait mo naman. Saan po ba kayo pupunta? Pauwi na sana ako sa bahay. Saan po ba ang bahay niyo? Ihahatid ko na po kayo. Sa loob ng gubat ang bahay ko. Sa gubat ang bahay ninyo? Oo, Iha. Pwede mo ba akong samahan? Meron din kasi akong kailangang sabihin sa iyo. Sino po ba kayo? Hindi mo ba ako nakikilala? Kayo yung matandang nakatingin sa bahay. Kayo rin ba ang aswang? Ako ang lola mo, Iha. Kailangan ko na maisalin sa iyo ang perlas na itim. Kaya sumama ka sa akin. Hindi ko po kayo maintindihan. Bitiwan niyo po ang kamay ko. Hindi. Kailangan mong sumama sa akin. Ako ang tunay mong lola. Tayo na lang ang natitirang magkapamilya. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Hindi po totoong sinasabi niyo. Walang binabanggit ang mga magulang ko na may lola pa ako. Hindi mo sila totoong mga magulang. Ilampon ka lang nila. Ang tunay mong mga magulang ay matagal nang patay. Hindi totoo yan! Sinabi na bitiwan niyo ako eh! Ako ang lola mo. May dugo kang aswang. Para maging ganap kang aswang, ay kailangan ko na maisalin sa iyo ang perlas. Bitiwan niyo ako! Hindi ako aswang!
Wala ka nang magagawa pa. Kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan ang katotohanan na isa kang aswang. Ang lahing pinagmulan natin ay isa sa matataas na uri ng aswang. Bitiwan mo ako! Saklolo! Tulungan niyo ako! Aswang! Sa pagpupumiglas ni Christina, nakawala rin siya sa malabakal na pagkakahawak sa kanya ng matandang babae. Mabilis siyang tumakbo pabalik ng bahay. Wala ring tigil ang pag-iyak niya habang nanginginig sa takot. Nagulat naman kami nang makita siyang namumutla sa takot. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nakita ko po yung matandang babae. Inamin niyang isa siyang aswang. Saan mo siya nakita? Sa may daan po papunta dito. Hayop na yun. Nandito lang pala siya sa malapit. Kung saan-saan ko pa siya hinanap. Romel, mag-iingat ka. Dito lang kayo. Huwag kayong lalabas. Ano mang mangyari? Nay, meron pong sinabi yung matanda. Sabi niya, siya daw ang lola ko. Totoo bang ampun niyo lang ako ng itay? Aswang ba talaga ako? Ha? Siguro nga ito na ang tamang panahon para malaman mo ang tungkol sa lihim na pagkatao mo. Totoo lahat ng sinabi sa'yo ng matandang yun. Hindi ako aswang. Ayoko maging aswang. Kahit ano ka pa, mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Mahal ko rin po kayo ng itay. Pero gusto ko malaman ang lahat ng tungkol sa pagkatao ko. Naabutan kami sa ganoong ayos ni Romela. Napakuyom na lamang ang kamao niya. May hinala na rin siya na alam na ng anak namin ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Tumahan na rin sa pag-iyak si Christina. Tahimik siyang nakaupo sa isang tabi. Noon pa man, alam ko nang anak ka ng aswang. Pero sa kabila noon, minahal ka namin na parang tunay na anak. Yun naman ang mahalaga. Isa pa rin po akong aswang. Baka pagdating ng araw, masaktan ko kayo. Mabuti pa siguro magpakalayo-layo na lang ako. Hindi mo kailangang gawin yan. Kung talagang may kakayanan kang saktan kami, sana noon pa. Oo nga naman, Iha. Tama ang itay mo. Huwag mong gagawin ng lumayo at iwan kami. Kayo din po kasi ang iniisip ko eh. Kami rin, anak. Mag-aalala rin kami sa'yo. Kung inaalala mo lang na baka maging ganap kang aswang, huwag mong isipin yon. Hanggat hindi na ipapasa sa iyo ang perlas na itim, magiging ordinaryo ka pa ring tao. Normal kang makakapamuhay. Kaya pala, pilit akong isinasama ng matandang lalaki. Ipapasa na raw niya ang perlas sa akin. Mabuti na lang nakawala ako sa kanya. Dadaan muna siya sa ilalim ng bangkay ko bago niya yun magawa. Natatakot po ako. Kahit matanda na siya, napakalakas pa rin niya. Parang bakal ang mga kamay niya kanina. Tiyak na babalik siya rito. Yun ang kailangan nating paghandaan. Hindi ka niya titigilan. Ilang gabi din kaming hindi makatulog dahil sa pag-aantabay sa pagdating ng aswang na lola ni Christina. Wala rin kaming nababalitaan na bagong biktima. Ilang beses ding pinuntahan ni Romel ang kubo sa gubat. Pero hindi niya naaabutan ang matanda roon. May palagay siyang umuwi pa rin ang matandang babae sa kubo. Hindi lamang sila magkapanagpo. Napakalakas talaga ng pang-amoy ng aswang na yon. Hindi nga siya pangkaraniwan lang. Kung gumagana pa sana ang mutya ng linta, mas madali sana sa akin ang pagpuksa sa halimaw na yon. Bigong umuwi ang asawa ko sa bahay namin. Napagbalingan na naman tuloy niya ang pag-inom ng alak. Kahit pinipigilan na siya ng anak namin, ay itinuloy pa rin niya.
Kailangan raw niya yon para hindi niya maramdaman ang pagkabigo. Wala man lang akong magawa para sa anak natin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin napapatay ang aswang na yun. Marami ka na nagawa para kay Christina. Pasasaan ba't mahuhuli rin natin ang aswang na yun? Kailangan ko ang tulong ng mutya. Pero kagaya ng pagtalikod ko sa kababaryo natin noon, tinalikuran na rin niya ako. Paano magkakaroon ulit ng bisa ang mutya mo? Puro alak ang inaatupag mo. Hindi mo man lang orasyonan. Wala na akong magagawa pa kung ayaw na niya maging isa kami. Lasing ka na. Mabuti pa magpahinga ka na muna sa kwarto natin. Iha, ikuha mo muna ako ng palangganitang may maligamgam na tubig. Sige po, Nay. Kukuha na ako ngayon. Ay nako, ikaw talagang lalaki ka. Hindi na nga kaya ng katawan mo ang alak, sige ka pa rin. Heto na po, Nay. Salamat, Iha. Ay! Ano yun? Parang may sangang nahulog sa bubungan natin. Imposible. Malayo ang puno natin sa bubungan. Masama ang kutob ko. Naamoy ko siya. Nandito ang halimaw na yon. Saan ka pupunta? Dito lang kayo. Lalabas ako. Mag-iingat ka, mahal. Parang sasabog ang dibdib ko habang nakasilip sa maliit na butas ng dingding ng bahay. Nasa tabi ko naman si Christina. Nadama ko ang matinding takot. Sabay pa kaming napapatili ng anak ko tuwing masusugatan si Romel ng matalim na kuko ng kalaban. Hindi ko akalain ang dating antingero na kaharap ko noon sa isang maliit na baryo ay isa na lamang lampang manginginom. Kasama ka sa mga sumalakay sa baryo namin noon. Oo, halos mga bata at sanggol ang naging pagkain ko ng gabing yon. Walang kasing linamnam ang kanilang laman at dugo. Ang sama mo, hayop ka! Hindi mo ko kaya. Lalo na ngayon na wala ka ng mutya. Pahihirapan muna kita bago ko dukutin ang puso mo. Tsaka ko isusunod ang pinakamamahal mong asawa. Huwag mong idamay ang asawa ko! Tayo ang magtuos! Kung hindi ko siya isusunod sa'yo, magiging hadlang din siya sa akin para makuha ko ang apo ko. Hindi mo makukuha ang anak ko! Pareho na kaming umiiyak ni Christina sa nakikitang paghihirap ng asawa ko sa kamay ng matandang aswang. Akma na sanang lalabas ang anak namin nang pigilan ko siya. Mariin pa akong umiiling-iling. Hindi ko po kayang tiisin yung nakikitang nahihirapan ng Itay. Sasama na lang po ako kay Lola. Pero anak, Mahal na mahal ko po kayo. Ingatan niyo po ang sarili niyo palagi, ha? Christina! Wag! Lola! Apo ko! Mabuti naman kung saan ka na lumabas sa bahay na yan. Salamat naman at hindi mo na ako pinahirapan pa. Sasama na ako sa'yo. Huwag mo lang sasaktan ng mga kinikilala kong mga magulang. Huwag, anak! Huwag ka sumama sa kanya! Mas gugustuhin ko pa mamatay na lang. Makinig ka sa akin, anak! Huwag kang sasama! Huwag, Tay. Kailangan ka pa ng inay. Alagaan niyo po siya. Mahal na mahal ko po kayo. Tama na ang drama. Halika na po. Hindi ka nabibilang sa kanila. Kaya dapat lang na sa akin ka sumama. Christina! Bumalik ka, anak! Huwag kang sasama sa kanya! Walang nagawa ang anak namin ang akay na siya paalis ng kanyang lola. Namimilipit naman sa sakit si Romela. Napilit tumatayo para pigilan ang pag-alis ng dalawa. Pero makailang ulit din siyang bumagsak sa lupa. Tsaka naman ako lumabas ng bahay at nilapitan si Romela. Kapwa kami umiiyak habang nakatingin sa madilim na bahagi kung saan naglaho ang maglola. Ang anak natin, Karina. Tinangay ng aswang na yun. Patawad, hindi ko siya napigilang lumabas.
Awang-awa na kasi siya sa kalagayan mo. Kailangan ko silang sundan. Baka kung anong gawin niya sa anak natin. Hindi mo kakayanin dahil sa mga sugat mo. Huwag mo sayangin ang pagsasakripisyo ng anak natin kung sa huli. Mapapahamak ka rin. Hahanapin ko sila kahit anong mangyari. Oo, hahanapin natin sila kapag magaling ka na. Pumasok na tayo sa loob. Gagamutin muna kita. Napakiusapan ko rin si Romel na pumasok na kami sa loob ng bahay. Kahit labis din ako nag-aalala kay Christina, kailangan ko ring unahin ang kapakanan ng asawa ko. Kahit hindi pa lubusan na gumagaling sa mga sugat na natamo niya, inumpisa na kagad namin ang paghahanap kay Christina. Wala kaming kamalay-malay na nasa isang isla na maglola. Kalimutan mo na ang mga kinagistan mong mga magulang. Ito ang mundong nararapat sa iyo. Habang nabubuhay ako, hindi ko sila makakalimutan. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Hindi mo na rin naman sila makikita pa. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakawalan niyo na ako. Hayaan niyo na akong makasama ko mga tinuturing kong mga magulang. Hindi maaari. Ang tagal kitang hinanap. Tapos sa huli, sila pa rin ang gusto mong makasama. Dahil sila ang tunay na nagmamahal sa akin. Ikaw, pansariling interes lang ang kailangan mo. Tama ka, apo. Kaya sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, isasagawa ng ritual para maisalin ko na sa'yo ang aking natatanging pamana. Hindi ako magiging katulad nyo. Hindi ako halimaw. Tao ako. Oras na makatikim ka na ng sariwang dugo at laman ng tao, masasabi mong yun na pala ang pinakamasarap na putahe na natikman mo. Patayin niyo na lang ako, Lola. Pero kahit kailan, hindi ako kakain ng laman ng tao. Ayoko! Tingnan ko lang kung sa gagawin naming pagpapahirap sa'yo ay hindi ka pa bumigay. Ikinulong daw sa isang madilim na kuweba ang anak namin. Walang pagkain at tubig. Araw-araw siyang dinadalhan ng laman loob ng tao. Pero hindi siya nagpatinag. Tila raw nasa impyerno siya. Hindi na niya malaman kung ilang araw o buwan siyang nanatili sa loob ng kuweba na yon. Puro raw kadiliman lamang ang kanyang nakikita. Kung kailan na sumuko na si Christina na matatagpuan pa namin siya, tsaka naman dumating ang tulong. Romel, nagkakamalay na ang anak natin. Salamat naman. Nay, Tay, totoo bang nasa harapan ko kayo? Hindi ba ako nananaginip lang? Oo, anak. Kami nga to. Salamat sa Diyos na gising ka na rin. Kung alam mo lang ang pag-aalala namin sa'yo, sana hindi kami nahuli sa pagliligtas sa'yo. Sabi ko na nga ba darating kayo para iligtas ako? Anak, habang nandun ka ba? Kumain ka ng karne ng tao? Hindi po, Nay. Sinabi ko po kay Lola na mas nanaisin ko mamatay na lang kesa maging tulad nila. Salamat naman kung ganun. Ligtas ka pa rin. Patay na po ba si Lola? Isa siya sa mga nakatakas, pero hindi na rin siya magtatagal. Mamamatay siyang hindi na ipamamana ang perla sa'yo. May bahagi ko ang nalulungkot dahil Lola ko siya. May bahagi din na nagsasaya dahil nawala na mga katulad nila. Hindi sila tuluyang nawala. Pero kahit papano, nabawasan sila. Katunayan lang na hindi sila magwawagi sa mga tao. Siguradong magtatago na ang mga natira sa kanila. Sa mga isla at mga gubat. Isang linggo pa ang lumipas bago nabawi ng anak namin ang kanyang lakas. Bumalik na rin sa dati ang katahimikan ng baryo namin. Sino ang mag-aakala na may mga alagad pa ng dilim ang kasalukuyang nabubuhay kasama nating mga tao? Bagamat marami pa rin ang hindi naniniwala sa aswang, sa aming mga nakakita at nakaranas, isa yung pambihirang karanasan na habang buhay naming maaalala. Wakas.